So, I'm here to discuss my midterm examination, which is explaining the VLAN interVLAN spanning tree protocol and also routing. So, to start, this is my topology. So, my topology is use three switches, and each of switches is may 3 PCs. So, meron ako ditong ginawa na inassign ko sila ng bawat PCs may kanya-kanyang VLAN, which is the IT, HR, and also the sales. So, yun nga. I'm first planning to perform to create VLAN sa bawat switches. So, to start, let's enable the switch. So, enable the switch. So, conti to enable configure terminal. So, right, VLAN 10. So, for VLAN 10, we name it ID. Name ID. Exit. So, VLAN 20. VLAN name is HR, and also VLAN 30, name sales. So, ayan. After yan, ulitin ko lang siya sa iba't ibang switches. So, let's try. So yun, switch port mode trunk. So yan. Then after is switch port. So mode trunk. So load natin sa switch port, switch port trunk. Then allow natin si VLAN 10, 20, and 30. The next thing. Tapos gagawin natin siya sa iba pang switches. Ito, test natin ping natin si 0 tsaka kay PC3. So same sila na VLAN 10, so successful. Yan. Yan, PC5 successful. So if ping natin to kay PC5, sure failed siya kasi hindi sila parehas ng VLAN. So let's talk about naman VLAN inter-routing. So, kay VLAN inter-routing. So, si VLAN inter-routing is ginagamit siya para, yun nga, ma-separate yung traffic sa bawat devices. So, yun. So, nag-communicate most yung mga VLANs through, across sa VLANs din. So, if i-configure natin yung inter-VLAN routing using SVI or yung tinatawag nila na switch virtual interface, so na may gateway IP siya. So the multi-layer switch is magpa-performs ng routing internally. So para sa like sa multi-layer switch, gamitin natin si switch 1. So, yan. So, interface VLAN 10. So, kay interface VLAN 10, IP address, set natin siya 192.168.255.255.0. Yan. Ng mga PC ngayon, ito, sila yung mga PC na yan. So tingnan natin yung simulation. So test natin. So, after inter-VLAN routing. Yan.
So, play natin. Makikita nyo na still, yun nga, may communication pa rin siya. Yun, between VLANs. So, but, yun, may maintain pa rin yung logical separation niya. So, balik tayo sa real time. So, after yan, pag-usapan naman natin yung spanning tree protocol. So, STP. So, si STP is pinipigilan niya yung mga loops doon sa yung yan, sa topology. So, networks. Tsaka yung mga redundant paths. So, yung loops is nagkakos siya ng broadcast storms or duplicated frames and also network failure na then yun. So, gagamit tayo ng rapid PVST. So, rapid per VLAN spanning tree plus which is nag-convert siya na mas mabilis kesa sa default STP and work per VLAN. So, ayun. So, first is, since yun nga, nakatrunk naman ya. So, also, for each switch is enable natin yung, so, yan na configure terminal na. The spanning tree mode rapid yan, PVST, enter. So, other switches, ganun din, enable natin. Disable natin. So, configure terminal. So, interface FA024. Sabihin natin na disable siya. So, shutdown natin siya. Yan. So, after na ma-shutdown, show na. So, yan. Show natin yung spanning tree. Yan. So, ayan. Still, meron pa rin. So, ngayon ito-try natin. Since block na nga to. Block na itong nasa taas. So, gagawa tayo ng simulation kung ano yung nangyari. Yan. So, magsasend tayo dito. For simulation, magsasend tayo dito. Pumunta dito. So, config natin itong router. So, yan, configure terminal. So, first is interface. G10. So, IP is yan. Yan. So, enter. Exit. Next naman is si G20 for VLAN 20. IP natin is 20 dito. Exit. Next naman is si VLAN 30 under IP. Exit. Tapos, after yan is yun nga. So, exit. Show IP interface brief. So, yan. Nakapag-assign na tayo for 3 VLANs. So, try natin ipin yung 192. Try natin shaping 192 sa 168.20.2. Yan. Tingnan natin.